Pulot mo sa mamamayan ng kuryente sa isang secure na paraan at affordable na paraan. Hindi lamang brownout ang ating iniiwasan. Pinakamahalaga doon, kailangan matupad yung isang affordable na presyo ng kuryente. Isa sa mga solusyon talaga ay pababain ang kuryente. Kapag ka mababa ang kuryente, magsisipasok ang mga mamumuhunan dito sa ating bansa. Tayo kasi sa Asia, ang pinakamataas ang rate ng kuryente. Bakit? Pati yung pinagnanakawan na kuryente, ang nagbabayad ay yung mga consumer. Pinagnakawan na kuryente ang nagbabayad kami? Yung mga jumper, sabi ng Meralco, kinakailangan bayaran po ninyo. Bakit namin babayaran? Kasi po, system loss. Isinabatas nila yon. Nakasulat yan sa billing na kuryente, Kong. Nakalagay sa billing ng kuryente, halos 6%. 6% ang system loss na hindi mo ginamit pero bawat tao na gumagamit ng kuryente sila nagbabayad. Babayaran mo. Bakit naman kami magbabayad? Di naman namin ginamit. Dalawang klase yung sinasabi nilang system loss. Isang technical, isang non-technical. Yung technical, halimbawa pumuntok yung transformer o nasira yung metro nila, mga technical na bagay ito. Yung mga technical na bagay na yun, na pagkawala ng kuryente, sa atin ipababalikat yun. Ang pinakamasaklap doon, RDR, yung non-technical. Ito na yung pagkakamali ng accountant ng distribution utility. Hindi niya naisulat yung tamang gamit siguro. O yung bookkeeper, nagkamali ng kanyang entrada sa kanyang libro. At saka yung napakaraming mga magnanakaw ng jumper, tayo pa rin ang magbabayad. Sabi ko, anong katwiran ito? Halimbawa, Meralco, bago pa kayo magpasya na pumalaot sa ganyang klaseng industriya, alam nyo na merong system loss. Yan ang nature ng industriya. Pero kahit alam ninyo na may mawawala, dapat legitimate business risk. Ito lamang ang negosyo na walang panganib. Kaya hindi siya kumukuha ng pulis na magbabantay ng jumper. Bakit pa kanya kukuha ko ng bantay at pulis? Gastos lang yan. Total naman binabayaran nyo na. Anong effort ng mga mambabatas? Inilalaban ko sana, pero sinasabi ko sa iyo, napakahirap lumaban sapagkat marami kang kalaban. Pero mayroong nakalagay sa batas na kapag ka halimbawa yung aggregate o pinagsama-samang consumption halimbawa sa isang subdivision, umabot ka ng 500 kilowatt, pwede ka nang kumawala doon sa captive market ng Meralco. Ang tawag sa iyo ay contestable market. Pag naging contestable market ka, pwede ka ngayong humingi ng retailer mo other than Meralco. May mag-o-offer sa iyo mas mababa. Halimbawa sa subdivision mo, RDR. Sige, paano? Nakita mo na 690 na pala yung total na consumption ng subdivision natin. Pwede tayo ngayon kumawala sa Meralco. Pwede pala. Pwede. Paano? Pupunta tayo ngayon sa ERC. Pwede silang pagpapunta ng representative nila doon. Pwede rin namang tawagan natin, Madam o Mr. ERC. Napatunayan po namin na dito sa aming komunidad, yung total na consumption ng aming mga kabahayan, lagpas na ng 500 kilowatts. Yun ang threshold